Hi guys! It's Dwight Tamayo and welcome back to my channel. Andito kami sa isang port dito sa Masbate at kasama ko si Tin May. Today ay kukuha kami ng aming bagong sisiw para pag-check-in sa aming poultry, and nasa 3,400 chicks yung bago naming sisiw, and medyo na-delay din yung pag-check-in namin sa poultry dahil na din sa pandemic crisis na to. So dahil hindi basta-basta nakakapasok dito sa province namin yung mga livestock, so medyo nahirapan kami sa pagpapasok ng aming mga chicks. So guys, itong sisiw namin ay 3 times na namin itong inattempt na ipasok dito sa Masbate. Kaya lang, dahil nga sa mahigpit talaga ang pagpasok ng mga livestock dito sa amin ay na-delay. So ngayon lang talaga na-push through yung pagpasok namin sa sisiw. Meron nga one time na meron ng bill of lading, tapos pagdating sa barko ay inayawan ng kapitan ng barko dahil nga baka daw pagdating dito sa Masbate ay pabalikin yung barko dahil meron silang kargang livestock, diba? So mahirap talaga. And then pasalamat kami kasi ngayon, before nag-lockdown yung province of origin na kinuha na namin ng sisiw, ay na-ship na yung aming 3,400 na chicks. Actually, yung mga bookings and reservations namin para sa ready-to-lay chicken delayed na din dahil delayed nga yung pag-supply din sa amin ng mga sisiw, and medyo mahirap kasi ngayon yung pagkuha ng mga papers when it comes to livestock. So yung ginawa namin, pinauna na namin yung aming tao and then yung truck namin para kumuha ng sisiw, and andun na sila sa loob ng port ngayon, nagpa-process pa sila ng papers and kami dito nag-aantay. And then si Dwight kumuha na ng mga feeds. Kukuha pa tayo ng mga vaccines. Usually ay yung mga vaccines ko ay galing din sa supplier ng sisiw, pero since mahirap nga yung pagdala ng mga cargoes ay hindi din available yung mga vaccines na nasa supplier, kaya dito muna tayo kukuha sa local agri-vet store namin dito sa Masbate. Almost the same lang naman, pero yun lang, medyo mas mahal lang talaga yung mga vaccines dito. So guys, usually kapag meron kaming mga pick up ng sisiw dito sa pier ay yung mga tao lang namin yung pinapapunta namin. Kaya lang ngayon ay sinamahan talaga namin kasi para masigurado namin na mailalabas talaga yung mga sisiw. Kasi kapag may problema, at least nandito kami kaagad, matransact kaagad namin yung mga authorities ng pier. So ito ay parang backup lang kami dito. Marami kaming gagawin sa aming poultry dahil sa pagdating ng aming mga sisiw, and meron pa kaming mga another batches ng sisiw na darating, and hopefully makapasok talaga. Ilang araw na natin to ini-schedule talaga. Nagmo-monitor kami sa actually weeks na, months na yung pag-monitor namin ng schedule ng barko, plus yung schedule ng hatching sa hatchery, plus the tao na mag-handle in between the hatchery and our farm, na available lahat para yung pagpasok ay smooth lang, and then less yung ating mortality, di ba? Hindi dapat marami yung mortality pagdating sa ating farm. And kailangan na din talaga namin na meron kaming i-check-in kasi medyo bumababa na din yung production namin kasi nga tumatanda na din yung mga dati naming mga ready-to-lay chicken. So kailangan na namin ng panibagong batch ng sisiw para maging RTL siya, and at the same time para makapag-dispose na din or makapag-sell na din kami ng mga ready-to-lay chicken kasi may mga pending orders na din sa amin. Yeah, ito din ay in preparation for December, na ito yung pinakamalakas na season sa buong taon ng benta ng itlog. So ito yung mataas ang demand ng itlog. Siguro tataas pa ito dahil nga sa very limited lang yung nakakapasok ng mga egg supplies at saka yung mga RTL dito sa amin. And also in this video, mag-share din si Dwight ng mga preparation kung meron kayong padating na mga sisiw and kung ano pa yung mga dapat gawin. So i-share din niya yan. So guys, samahan nyo kami sa pagkuha ng aming sisiw dito sa pier papunta sa aming poultry. So guys, andito na kami sa poultry para ibaba na yung mga chicks and ilagay na sa ating brooder house. So si Taroy ang in charge ng bago nating mga sisiw. Bago dumating ang ating mga sisiw ay hinihanda muna natin ang ating brooder house. So ito yung ating mga heater na may lamang mga uling para ready na sila sindihan. Ready na din ang ating mga ilaw, and then meron na din mga bed lines or mga linings na naka-ready.
dapat kailangan meron naka-standby na feeds para pagdating ng mga sisiyo ay makakain ka agad. Ilalagyan natin ng feeds. Ini-scatter natin muna yung feeds, yung paglagay ng feeds para maabot talaga ng ating mga sisiyo, kasi kung sa kainan natin ilalagay ay hindi pa sila masyado nakakakain doon. At the same time, sa dami nila ay baka mag-aagawan sila. So para makakain lahat ay nilalatag muna natin yung feeds. Kita kan pernah dagang? Aside sa feeds ay dinibigyan natin ng tubig na may halong vitamins ang ating mga sisiyo. Usually meron kami binibigay ng mga anti-stress na vitamins, mga vitamin A, D, E, C para makombat yung stress nila galing sa pagbiyahe. And ina-undergo din namin sila ng low dose na antibiotics para if ever may nakakuha sila ng mga infections along the way papunta ng poultry ay marurule out yon lahat. So ito yung ating bagong breed ngayon. Ito ay H&N na breed. And ito yung day old pa lang talaga. So guys, ito yung usual na ginagawa namin kapag meron kaming dumadating na mga layer na CCU. And then aside from physical preparation, meron din kami mga preparation sa aming mga documents na kung saan ay nilalatag namin or nire-ready namin ang mga medication program, vaccination program, feeding program, monitoring sheet katulad ng kung ano-ano yung mga ina-apply natin sa ating mga manok, and yung weight monitoring sheet din, importante din yun na kung saan in-indicate doon ang progress ng ating mga manok sa pamamagitan ng pagtingin or pagkilo natin sa kanila every week. At meron din tayong mga target na weight dapat na masunod para during layer period ay ready ang katawan ng ating mga manok at makaproduce sila ng quality ng mga itlog. Meron tayong mortality na naitala. Hindi natin maiwasan kasi part talaga yan sa pag-transport ng mga livestock. Pero hindi naman siya marami kaya medyo okay lang. May mga excess din na in every boxes meron 4 chicks na sobra para yan sa mortality rate na at least 4% na allowance. So guys, that's it for today's video. Sana ay may natutunan at nag-enjoy kayo sa panonood. And don't forget to subscribe Team Arsena's channel pag kailangan nyo ng mga beauty tips. And of course, sa mga mahilig dyan sa poultry and business or sa mga nagpaplano na magkaroon ng poultry business, huwag nyo kalimutan i-subscribe ang aking channel, Dwight Tamayo. And guys, happy poultry farming! Bye!